Bukod sa mga estero, dumadagdag din daw sa polusyon sa Manila Bay ang mga fish pen at mga tumatagas na langis mula sa mga nakadaong na barko. Sa dami rin ng basura, aabot daw sa 3 metro ang huhukayin bago maabot ang buhangin sa ilalim ng dagat. Balitang hatid ni Maki Pulido. Hindi lang itong natatanaw natin sa Baywalk Rojas Boulevard ang Manila Bay. Halos 2,000 square kilometers ang lawak ng karagatang sakop nito mula Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan. Mula sa Himpapawid, makikitang hindi lang wastewater mula sa mga estero ang problema. Sa cellphone video nakuha sa aerial inspection ng DENR, problema rin daw ang nagkalat ng mga fish pen sa Manila Bay sa bandang Navotas at Bulacan. Hindi pa alam ng DENR kung gaano ito karami pero bukod sa mga nagkalat na styrofoam, dagdag polusyon daw ang dumi ng mga taong nagbabantay ng mga fish pen. Meron diyang mga bahay-bahay, may nakatira din dyan. Yung din ang tanong, saan din napupunta yung dumi niyan? Sabi ni Undersecretary Benny Antiporda ng DENR, nakita rin sa aerial inspection ng mga tumatagas na langis mula sa mga barko na nakadaong sa pier. Gusto ring malaman ng DENR kung paano ang proseso ng waste disposal ng mga pampasaherong barko. Nakatanggap daw kasi sila ng report na may mga nagtatapon diretso sa dagat. Magkakaroon din ng consultation pa bago ito aksyonan talaga. Dahil sa ilang dekadang pagtapon ng basura sa Manila Bay, aabot sa 3 metro ang huhukayin mo bago maabot ang buhangin. Susubukan itong tanggalin ng DENR gamit ang mga amphibious excavator at sa Sabado ang dry run ng dredging. Ibang laban pa ang pagpapasara sa mga pasaway na commercial establishment na diretso ang wastewater sa Manila Bay. 16 na ang naisyuhan ng Laguna Lake Development Authority ng cease and desist order. Pero pagselyo lang ito ng mga gripo at drainage. City Hall lang ang pwedeng magkansila ng business permit para tuluyang maisara ang mga lumalabag na commercial establishment. Sa Maynila, tuluyan ng kinansila ang business permit ng Macchang Restaurant at D-Circle Hotel sa Ermita. Kaya natin sila pinasara kasi on the basis of the report ng ating sanitation officers na meron silang mga violation ng environmental laws, meron silang violation ng sanitation code, yung mga city ordinances on sanitary permit. Pinuntahan ng GMA News ang Macchang Restaurant pero wala ang may-ari. Sinabi naman ng isang empleyado ng D-Circle Hotel na may mga guests pa kasi sila. Inaayos na rin daw nila mga dokumento para sila'y maging compliant. Ang Aristocrat Restaurant naman sa Rojas Boulevard naglagay na ng modular sewage treatment facility habang inaayos pa ang ibang mga requirement. Sa kabuuan, inamin ng pamunuan ng lungsod na marami ang mga establishmento na kailangan ng maipasara. Kailangan din ma-relocate ang aabot sa 11,000 na pamilya sa 31 estero sa Maynila pati na rin ang mga naninirahan sa Baseco para ibsan ang polusyon sa Manila Bay. Maki Pulido, GMA News.